Hello mga sis! For today's video, ito na nga po yung pinakahihintay ko. Ipadala ang mga basura nila dito, yung iba naman dyan ay binili ko para sa family ko. Mahigit 4 years na kasi nakatambay dun sa kwarto ko ang mga yan. Buti na lang walang mga pagkain dyan, kundi mga expiration na, tapos na. Ang mga ibang gamit nga po pala dyan ay mga pinaglumaan ko dahil kapag ka-birthday ko, may mga regalo yung mga kaibigan ko sa akin. Yung mga kaibigan ko ay mga practical ng mga yan, hindi po kasi pampaganda yung binibigay nila sa akin. Karamihan mga gamit na sa pambahay. Tulad ng plato, baso at iba pa. Marami po dyan ang mga binibigay ng mga kaibigan ko. 4 years ba naman na naghintay at napuno din yung mga karton ko na yan. Nung malapit ko na nga nilagay yan sa karton, ay linggo-linggo ko yan binubuklat. Wow! Sabi ko, abay kasya kaya to dito. Sabi ko, kala nyo lang, marami din yan pinagdaanan ng mga gamit na yan. Bukod sa pagbubuklat ko linggo-linggo, ay dadaan pa yan sa costume, cherries. Hindi po. Siyempre, dadaan po yan sa mga amo ko. Kailangan po nila ni-check. Kada pakargo ko nga po pala ay pinapacheck ko sa mga amo ko para makasiguro kahit na may manawawala dito ay hindi ka pagbibintangan. Talaga namang bubuklatin mo yan isa-isa sa harapan nila para makita nila kung ano talaga yung mga laman, kung ano yung mga nakasingit-singit sa mga damit-damitan na yan. Yung ibang amo, sasabihin mo sa kanila, pwede ba pakicheck yung gamit ko, pero ang sagot ng iba, bahala ka na dyan, si Lord na lang ang bahala. Ganun ang sagot ng mga iba. Dito kahit nga amo ko lalaki, nagikitingin din, aba, ambisyosa din ang amo ko lalaki. Akala mo milyon-milyon ang mawawala sa kanila kapag hindi mo pinacheck ang laman ng kargo mo. Minsan naiisip ko, nakakatampo din isipin dahil napakatagal mo ni dito ganyan pa rin yung trato nila sa'yo. Minsan may nakapagsabi na din sa akin, wala ka na ba talagang choice kundi dyan ka na lang sa amo mo? Magtitiis. Kung sa akin naman ay okay naman dito. Kaso nga lang kapag ganyan na mga sitwasyon ay talaga naman. Kung mag-apply ka pa kasi ng ibang panibagong amo, sabi ko kapag may makakapantay dito sa sahod ko, lilipat ako. Kaso kung mag-start ka, napakababa yung sahod. Ano yung gagawin ko? Dito na lang ako mabulok sa abroad. Kaya sabi ko, magtitiis na lang dito ako hanggat kaya ko pa. Total ka ako, kung trabaho lang naman dito sa bahay, wala akong masabi. At saka yung mga pagkain, makakilos ka dito, may oras ka dito sa loob ng bahay. O siya, tapos ka na sa drama, sis. Tapos na tayo. At ayan na nga, nilalagyan ko na nga po ng tape. Napakalaki din po yung karton na yan. Large nga lang din po pala yan, hindi po jumbo. At meron din po pala ako dyan isa, tapos ko na rin po yun na packing tapean. Pero hindi po yan ganyan kalaki, medium nga lang po yun. Yung isa ko nga karton ay umaalok, naririnig yata yung mga laman doon kasi yung pinaglumaan ni nanay na mga pinggan ay kinuha ko. Ang gaganda kaya at bago-bago po. Ang gamit dito sa kusina ay binibigay ni nanay sa akin, pero ang mga damit, ganon, yung mga gamit ng mga bata ay hindi niya binibigay sa akin. At ayan na nga, pinaikot-ikot na po natin yung packing tape dyan sa karton na yan. Tulad ng pagpapaikot sa'yo ng ex mo, paulit-ulit ko nang sinasaktan at iniiputan sa ulo, pero okay lang. Siguro darating din po yung panahon para mapuno po ako tulad niyang karton na yan, ay punong-puno na po talaga yan. At ayan na nga, ang sakit na ng bewang ko, ganyan talaga kapag tumatanda na, sis. Binibilis-bilisan ko lang nga lang yung paglagay ng packing tape yan sa karton dahil naiingayan yung nanay ko, baka sigawan niya ako. Nasa injured nga po pala ngayon siya, kaya yan, sabi ko nga, bilis-bilisan na natin, baka tayo ay masigawan, baka hindi natin maipadala kay kuya agad-agad nito. At baka wala ng oras dahil malapit na tayo uwi sa Pilipinas ay hindi pa po yan nakakarating. Dapat yan mauna sa akin. Ganyan din ba kayo pinaikot-ikot ng mga ex nyo? Iwanan nyo na. Nakapagsabi naman ng hindi nangiiwan. May iba't iba kasi tayong sitwasyon sa buhay. May nagsasabi na din sa akin na wag daw ako maging martir. Kayo na ang sarili ko at ako na sarili ninyo. O basta happy ako sa mga pinagagawa ko sa buhay. Bahala na yung partner ko. Kung magloko siya ng magloko, gusto niya yon. Hindi ko na din talaga kasalanan kung ano yung pinagagawa niya sa buhay niya. Napakamartes na natin ngayon, sis. Sinabi mo na lahat ng mga kaduluduluhan ng buhay mo. Akala mo naman may makikinig sa'yo. May mga naiwan din pala ako dyan ng mga gamit. Kaya sabi ko, ito yung problema ko kung paano ang gagawin ko dahil yung luggage ko hindi ko alam kung ilan po ang kilo. Dahil ang tatay ko hindi na niya ako hinatid sa loob ng airport dahil nadala na po siya nung last na umuwi ako dahil nagbayad po siya ng 40 real lang, ha, talaga lang, ha. Isipin niyo yun, yung 40 real na yun parang ikinalugi na ng buhay niya. Tapos yung 2 months na vacation ko, parang sinusumbat niya sa akin yung 2 araw na binayaran niya na idagdag daw sa visa ko. Nagbayad daw siya ng 300 real. Ano ba yan? Nuknukan nga talaga ng kakuri ang amo ko lalaki na to. Iba ko nga kasama dito, nagbigay daw yung
yung mga amo nila ng mga pera para daw pang honeymoon nila ng asawa niya sa Pilipinas. Abay, taga sana all na lang ako dito. At eto na nga, this is it, pansit. Ay yung alaga ko lumabas na para pagbuksan yung si kuya. Kasi si kuya, yan po yung kukuha ng karton ko. Dating suki ko na nga po pala yan si Kuya Joel. Mabait po yan siya si kuya. Kaya kapag gusto kong magpapakit, sabay tinatawagan ko po siya agad-agad. Abay sabi niya anong oras, anong araw. Legit po kasi si kuya. Maayos-ayos po yung karton na makakarating sa bahay mo. Door to door nga po pala yan. Pinapadala ko sa kanya. Minsan nga iniisip ko, hinuhulaan na nga lang yata ito si kuya ang babayarin ko. Mahigit 25 years na nga po pala dito si kuya sa Saudi Arabia. Kaya gamay na ni kuya dito sa Saudi. Lalong-lalo na po dito sa Riyadh. Tinulungan ko na nga lang din si kuya dahil hindi niya yata maiangat yung maliit. Sabi ko baliktad yata to si kuya, yung malaki hindi siya nagpatulong pero dito sa maliit